Dear Amihan Stories presents The Forgotten Wife, written by Clover Daffodil. Nagising si Alison nang may maramdaman siyang gumalaw sa ilalim ng kamay niya. Dahan-dahang dumilat ang mga mata niya. Ramdam pa ang bigat ng antok pero pinilit niyang dumilat. Agad siyang natauhan nang mapansin ang bahagyang paggalaw ng mga talukap ni Daniel. Napapitlag siya. Daniel? Mahina ngunit puno ng emosyon ang bulong niya. Unti-unting dumilat ang mga mata nito. Mabagal, parang nahihirapan. Hindi pa ito makagalaw, ni makapagsalita. Pero gising ito. At iyon lang ay sapat na para mapuno ng luha ang mga mata niya. Daniel, napahikbi siya. Thank God. Thank God you're awake. Niyakap niya ang asawa. Dahan-dahan at maingat. Dahil alam niyang mahina pa ito. Halos 1 taon na itong walang malay. 1 taon mula nang maaksidente ito sa araw na dapat ay ipagdiriwang sana nila ang kanilang 3 anibersaryo. Halos 1 taon siya naghihintay at araw-araw na nananalang, araw-araw ay umaasang magising ito. I've waited so long. Bulong niya habang pinupunasan ng sariling luha. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Walang tugon si Daniel. Nakatingin lang ito sa kisame. Bahagyang gumagalaw ang mga mata, tila sinusubukang unawain kung nasaan ito. Napansin niyang kumurap ito. Pagkatapos ay may konting galaw sa labi nito. 1, 2, hanggang sa marinig niya ang paos at halos hindi marinig na boses nito. Sa anak ko, sino ka? Parang may kung anong malamig na dumampi sa batok niya. Daniel, tanong niyang bumalik ang kaba. Nasa ospital tayo. Naaksidente ka. Ako to si Alison, asawa mo. Napakunot no ito. Kitang-kita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Sino ka? Napapitlag siya sa tanong. Hindi niya agad nasagot yun. Paano binuhusan siya ng malamig na tubig? Si Alison, ang asawa mo. Mahinang sagot niya. 4 years na tayong kasal, hindi mo ba naaalala? Nagpumilit itong igalaw ang ulo, pero halatang hirap pa rin. Isabela. Nasaan si Isabela? Bulong nito na tila wala sa sarili. Nanigas si Alison. Parang may sumabog na malamig na bomba sa kanyang dibdib. Isabela, yung ex mo? Bakit siya naalala mo? Bakit siyang hinahanap mo? Namutla niyang tanong. Hindi nito sinagot ang tanong. Sa halip ay ipinikit muli ang mga mata parang napagod ito. Eksakto namang pumasok ang doktor na nanlaki ang mga mata sa nakita. He's awake. Agad itong lumapit at sinuri si Daniel. Dok, gising nga po siya, pero hindi niya ako kilala. Ang naaalala lang niya ay yung ex niya. Umiiyak na sabi niya sa doktora. Tinignan ng doktor si Daniel. Mr. Rivera, nakakaintindi ka ba? Pwede ka bang sumagot? Bahagyang tumango si Daniel. Isabela, girlfriend ko. Anang lalaki sa mahina at paos na tinig. Kakaunti ang enerhiya nito at inuubos pa yon sa walang sawang pagbanggit sa pangalan ng ex-girlfriend nito. Alam niyang mali ang masaktan sa mga sandaling iyon dahil alam naman niyang wala pa sa sarili ang kanyang asawa at galing ito sa isang taong pagkakatulog pero hindi niya maiwasan na magdamdam. Tumalikod siya dahil hindi na kinaya ng puso niya ang bawat salitang binibitawan nito. May naalala ka pa ba bukod sa kanya? May natatandaan ka bang kasal o asawa? Tanong ng doktor. Tumagal ang katahimikan hanggang sa narinig muli nila ang boses ni Daniel. Hindi pa kami kasala. Pero plano namin. Mrs. Rivera, lumapit ang doktor sa kanya. Kailangan ko po kayong makausap ng sarili na. Humarap siya at pilit na kinalma ang sarili. Ang paggising niya mula sa koma ay isang himala, pero may posibilidad na may retrograde amnesia siya. Specifically, affecting recent long-term memories. Kailangang obserbahan ang kondisyon niya sa mga susunod na araw.
Halos hindi siya makahinga. Nanginginig ang kamay niya habang nakatingin sa asawa. Does he not remember me? Kahit konti lang. Lumapit muli ang doktor kay Daniel. Mr. Rivera, based sa initial assessments, you're having retrograde amnesia kaya hindi mo matanda ng recent memories mo. Kaya hindi mo matanda ng kasal o ang buhay mo ngayong bilang asawa. Bahagyang bumuka ang bibig ni Daniel. Kitang pagkabigla pero hindi pa rin ito kaya mag-react ng buo. Mahinang bulong na lang muli ang lumabas sa bibig nito. Married. Ako. Tumulo ang luha ni Allison. Hindi niya ito masisi. It's due to the trauma your brain experienced during the accident. Paliwanag ng doktor saka bumaling sa kanya. Pero don't lose hope. This kind of memory loss is often temporary. With the right therapy and your support, there's a strong chance na babalik din ang mga alaala niya. Pinunasan niya ang mga luha at pilit na isinasaayos ng sarili. What can I do, Doc? Paano ko siya matutulungan? Ngumiti ang doktor at marahang tinapik ang balikat niya. Let's start simple. Reintroduce yourself. Show him photos. Kwentuhan mo siya. Let his brain reconnect with pieces of your shared life. Mahalaga maramdaman niya ang presensya mo. Lumiwanag ang mukha niya. Talaga, Dok? Tumango ang doktor. Nabuhay ang pag-asa sa dibdib niya. Lumapit siya sa asawa. Hinawakan niya ang kamay nitong malamig at nanghihina. Nagtama ang mga mata nila at kahit halatang litong-lito pa rin si Daniel, ay nagawa nito magsalita kahit mahinang-mahina. I'm sorry. Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Mahinang sabi nito. I don't know what's real anymore. Pero susubukan ko. I'll do my best to remember. Sorry. Ngumiti siya kahit may luha pa rin sa mga mata. Wala kang kailangang ihingi na sorry. Naiintindihan ko. Wala ni isa ang may gusto sa nangyari. Hinaplos niya ang pisngi nito. We'll get through this together. Dahan-dahan itong tumango kahit tila may pagdadalawang isip. Pero sapat na yon para sa kanya. Hindi niya ito susukuan. Hinding-hindi. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga medikal na pagsusuri. Kinailangan din itong dumaan sa rehabilitation dahil hindi na gumagana ng maayos sa mga kalamnan nito, dulot ng matagal na pagkakatulog. Halos 5 linggo na natili ang lalaki sa ospital. Dapat sana ay mas matagal pa ito roon, ngunit na makalakad ito ng normal, ay nag-insist na agad itong umuwi. Ipinatawag ni Allison ang secretary ni Daniel para magpasundo, dahil ito ang karaniwang nagmamaneho para kay Daniel. Siguradong matutuwa itong makita ang boss nito na muling bumangon mula sa matagal na pagkakatulog. Ilang minuto lang ay may huminto ng kotse sa harap nila. Agad na bumaba ang secretary at sinulubong silang dalawa. Mr. Rivera, congratulations po sa inyong recovery. Masaya at bakas ng excitement na bati ni Luis, ang sekretaryong nagbukas ng pinto para sa kanila. At sa inyo rin po, Mrs. Rivera. Magandang araw po. Baling Luis sa kanya. Isang ngiti lang ang sinukli ni Allison bago pumasok sa kotse. Habang binabaybay nila ang daan pa uwi, ay hindi tumigil si Luis sa pagkukwento tungkol sa mga kaganapan sa kumpanya. Pansamantalang ang ama ni Daniel ang nagmamanage ng negosyo habang wala ito. Sir, alam kong kaka-recover niyo lang pero gusto ko lang pong ibahagi ang magandang balita tungkol sa kumpanya. Sambit ng secretary na hindi mabura-bura ang ngiti sa mukha. Kumpanya? Nagtatakang tanong ng asawa. Yung bagong product line natin, nanalo po ng Global Innovation Award for Sustainability at tumaas po ang sales ng 40% mula nang ilunsad yun. Ramdam ni Allison na nagsimula na magising ang interes si Daniel. Umangat ang tingin nito. Talaga? Tanong nito, mukhang hindi sigurado. Ngunit may bakas ng gulat at pagkamangha. Wala itong maalala at alam niyang ang malaman na may-ari ito ng isa sa pinakamalaki at pinakamahusay sa industriya na kumpanya ay tiyak na magiging isang malaking shock sa lalaki. Matalino si Daniel, kaya kahit wala itong matandaan ay alam niyang madali nitong magagamay ang mga bagay na namiss nito at makakapagtrabaho ng parang walang nangyari. Hindi nito maalala ang mga nangyari nung huling taon bago ang aksidente.
lalo na mga ideyang ito mismo ang nagtanim bago. At ngayon ay malalaman itong umani ng tagumpay ang besyo na yon habang ito ay nasa coma. Isa iyong bagay na siguradong nakakabigla. Ganoon pa man, ay naniniwala siya sa asawa niya. Alam na niya kahit hindi pa bumabalik ang mga alaala nito, ay kayang-kaya pa rin itong ituloy ang mga naiwan nitong proyekto. Ang laki po na naging impact ng vision nyo. Kahit anong binitawan nyo yun dahil ang akala na lahat ay masyado yung ambitious. Pero ngayon, tignan niyo po, pati ang mga kuha ni Miss Isabela sa launch event viral. Nahulog po talaga ang puso ng mga tao sa brand. Dagdag ni Luis na puno ng paghanga. Natigilan si Allison at mahigpit na napahawak sa laylayan ng palda niyang suot. Isabella, she was there. She's amazing, isn't she? I remember how she used to, Natigilan si Daniel at napatingin sa kanya. Bakas ang guilt sa mukha. Nasaktan na siya at huli na para bawiin pa nito ang sinabi nito. I mean, she always had an eye for these things. Paliwanag nito na para bang ma-justify niyon kung paano nito purihin ang babae. Sumandali siya sa bintana at pinanood ang mga puno na mabilis na naglalaho sa kanyang paningin. I see you still remember her so well, kahit hindi mo ako maalala. Nabasag ang boses niya. Bago pa lumala ang tensyon sa pagitan nila ay pinilit niyang umiti. Pero okay lang, naiintindihan ko. Hindi pa naman ako sumusuko eh. Gagawin ko ang lahat para maalala mo ulit ako. Ngumiti rin ito pabalik. Pero naroon pa rin ang guilt at kalituhan sa mukha. Sorry. And thank you, Allison. Tumango lang siya at hindi na sumagot. Eksakto naman na huminto ang kotse, kaya dali-dali siyang bumaba at mabilis na pumasok sa mansyon. Habang nagmamadali siyang umakyat sa hagdan, ay nagsimulang tumulo ang mga luha niya. Lahat ng iyon ay tungkol kay Isabela. Simula ng magising ito, hanggang sa paggamot at rehab, sa lahat ng pagkakataon na may maalala ito, wala siya doon. Kaya paano siya mamahalin ni Daniel kung naroon pa rin ito sa mga panahong ang laman ng puso nito ay ang dati niyang nobya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Sa mga sandali na magkasama sila ay hindi naging madali kay Allison ang tulungan ng asawa niya. Lahat ng pagsusumikap niyang ipakita ang mga litrato, ibahagi ang mga alaala, at muling buhayin ang mga espesyal na sandali ay tila pilit sa lalaki. Pero mas lalo yung nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at nagpatuloy na hindi sumuko. Inilapag niya sa harap ni Daniel ang bagong lutong adobo. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito. Yan ang paborito mong ulam, baka pag natikman mo, may maalala ka. Sabi niya na may ngiti sa labi. Tumango ito at nagsalop ng sabaw sa kutsara at titingman ito. Ang sarap. Talaga? Sumilay ang ngiti sa labi nito at muling tinikman ang sarsa. Alam mo ba, habang hindi ka pa nagkakamalay noon, nag-take ako ng cooking class para lang talaga matuto niyan. I'm glad that you like it. Pagkukwento niya, tumango-tango ito hanggang sa isang saglit ay natigilan ito. Bakit? Tanong niyang nabuhayan ng loob. May naalala ka na ba? Alinlangan itong tumingin sa kanya na parang hindi sigurado kung sasabihin ba ang nasa isip. Oo. Naalala ko lang na ipinagluto ako ng adobo ni Isabela kaya naging paborito ko to. Sagot ni Daniel. Ganoong kabilis na iwinaksi ang pag-asang namuo sa dibdib ni Allison. Ngayon niya lang nalaman ang bagay na yon. Parang kahit anong gawin niya ay wala itong ibang maalala, kundi ang relasyon sa babaeng matagal nang wala sa buhay nito. Kaya pala favorite mo. Dahil pala sa kanya. Tumango-tango siya at pilit na pinigilan ng bugso ng emosyon. Siya nga pala. Muling nagsalita si Daniel. Naisipan ko na bumalik sa trabaho. Ngayon na, pero wala ka pang naaalala. Inaasahan na ngayon. Pero may takot sa kanyang puso na kapag bumalik ang asawa sa trabaho, ay baka magtagpo ang landas nito at ni Isabela. Ayos lang. My secretary will guide me there. Sagot nito. Pero alam ni Allison na wala rin naman siya magagawa. Sige, kumain ka lang siya. Aayusin ko lang mga gamit mo at ang susuotin mo. Sabi niya at nagmadali ng tinungo ang kwarto nila.
Inilagay niya ang suitcase sa mga papeles at laptop ni Daniel, pati na ang mga importanteng gamit nito. Inayos niya rin ang suit na isusuot nito. Pinalansya at maayos na hinanger. Bigla itong pumasok sa kwarto. Tapos ka na kumain? Tanong niya. Yeah, I'm going to take a bath first. Sagot nito, saka pumasok sa CR. Naiwan siyang tulala at nalulungkot. Pakiramdam niya ay parang bumalik sila sa unang taon ng kasal nila, kung saan awkward ito at palaging malamig ang pakikitungo sa kanya. Pero okay lang. Tiwala siyang babalik din sila sa dati. At babawi ito sa mga araw na ibang babae ang nasa isip nito imbes na siya. Nang matapos itong maligo ay tinulungan niya itong magbihis. Inayos niyang maigi ang necktie at ang pagkakasuot ng suit nito. Inayos niya rin ang buhok na humaharang sa mga mata nito at mabilis na ninakawan ito ng halik sa pisngi. Allison. Nagulat ito at hindi agad makapagsalita. Natawa siya. I used to do that and you really liked it when I did. Pero, parang nagalit ito at nakita niya pa ang pandidiri sa mukha nito. Would you please not cross the line? Dahan-dahang bumitaw ang kamay ni Allison sa damit ng asawa. I may be your husband, but in my eyes, you're a total stranger. Wala akong kahit anong maalala tungkol sa'yo. Ngayon, nagdududa ako kung totoo bang talagang kasal tayo. Seryosong wika ni Daniel. Nasaktan siya pero hindi niya pinahalata. Daniel, pinakita ko na sa iyo ang litrato ng kasal natin. Hindi ako magsisinungaling sa ganyang seryosong bagay. Paliwanag niya. Tingnan mo, suot mo pa rin ang wedding ring natin. At ako rin. Anya sabay taas ng kamay para ipakita ang singsing. But does our marriage come from love? Tanong nito na puno ng pagdududa ang mga mata. Bakit mo ba sinasabi yan? Because I don't remember anything about it. I'm confused and I hate it. Sambit nito. Hindi agad nakasagot si Allison. Nagulat siya sa sinabi nito. Kung talaga nagmahalan tayo, kahit wala akong maalala, mararamdaman pa rin yan ng puso ko. Pero wala akong nararamdaman. Dagdag nito. Tila ba sawang-sawa na ito sa pakikitungo sa kaniya. Nagpakawala ito ng malalim na hininga bago kinuha ang attache case at umalis. Naiwan siyang durog na durog. Paulit-ulit niyang naiisip ang mga sinabi nito. Hindi siya naging ganoong ka-insecure sa sarili niya, pero ngayon, pakiramdam niya ay hindi siya kamahal-mahal at walang tatalo sa mga bagay na kayang iparamdam ni Isabela sa asawa niya. Nang sumapit ang tanghali, nag-message siya kay Daniel. Anong oras ka uuwi? Text niya rito. Halos kalahating oras siya naghintay bago ito tumawag. Hindi ako uuwi. Bunga dito sa kanya. Kumain ka na ba? Imbes ay tanong niya, kahit ang nais niya talagang gawin ay magbuntong hininga. Hindi pa eh. Dadalan kita ng food, ano gusto mo? Tanong niya pa rin kahit mukhang ayaw naman siya nitong kausap. I have to go, may kailangan akong kausapin. Anito na halatang umiiwas lang sa kanya. Hindi na rin ito hinintay ang tugon niya at basta na lang pinutol ang tawag. Bahala na, bulong niya sa sarili. Ipinainit ni Allison na natirang adobo, nagluto din siya ng iba pang putahe at dessert at inilagay ang mga yon sa mga Tupperware bago mabilis na naligo at tag-ayos. Ilang sandali lang ay nagbiyahe na siya sakay ng sarili niyang kotse papunta sa kumpanya ng asawa. Kilala na siya ng mga guard at mga empleyado doon kaya bawat empleyado na nadadaanan niya ay nakikipagbatian siya. Nakakiyat na siya sa 34th floor. Malapit na siya sa frosted glass doors ng opisina ni Daniel. Nang marinig niyang mahinang tawanan mula sa loob, napahinto siya. Nanlamig ang kanyang dibdib. Ma'am Addison! Tawag ng boses mula sa gilid. Ang secretary ni Daniel na si Luis iyon. Mabilis itong tumayo mula sa desk nito at lumapit. Halatang aligaga ito. Akala ko po wala kayong appointment ngayon. Tumaas ang kilay niya. Ramdam niya ang kaba sa boses ni Luis. Why would I need an appointment? Asawa niya ako. Ngumiti si Luis pero halatang pilit. Opo ma'am, pero nasa isang napakamahalagang meeting po si Mr. Rivera ngayon. Sabi po niya, no interruptions. Nagsalubong ang mga kilay niya. Meeting? Kanino? Halatang nervyos sa kilos ni Luis. Confidential matter po with the client.
Bago pa makasagot si Allison ay narinig na niya mahinang boses ng isang babae mula sa loob ng opisina. Pamilyar ang tono nito. Masyadong pamilyar. Si Isabela iyon, sigurado siya. Nanigas siya sa kinatatayuan at lalo pang lumala ang tensyon nang makita niyang umiwas ng tingin si Luis. Luis, malamig na sabi niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Si Isabela ba ang nasa loob? Ma'am, si Sir Rivera na lang po ang tanungin niyo after ng meeting. Ako po mapapagalitan eh. Napakagatlabi siya at ngumiti ng pilit. Alam niyang kapag pumasok siya sa opisina ay masisira siya dahil maaaring may magawa siyang pagsisisihan niya. Mas mabuti nang wala siya makita. Pero ang isipin na nasa iisang kwarto ang asawa niya at ang ex nito na tanging naalala nito at pinaniniwala ang mahal pa nito, hindi niya alam ang gagawin. Parang sasabog ang utak niya kakaisip kung anong posibleng gawin ng dalawa. Pakiabot na lang dito sa asawa ko. Inabot niya kay Luis ang 2 Tupperware na nakalagay sa plastic. Pakisabi, pinagrab ko. Pinili niya na lang na umalis. Sige po ma'am, pasensya na po talaga. Tumango lang siya at nagmamadaling umalis. Nang makauwi ay naglalabanan ng mga tanong sa utak niya. Magkasama pa kaya sila hanggang ngayon? Anong meeting ang pinag-uusapan nila? Magkikita ba sila after work? Naligo siya. Umaasang mababawasan ng bigat sa kanyang dibdib. Umaasang kaya na niyang kontrolin ang sarili. Umaasang titigil na rin sa pag-iisip ng walang katapusang posibilidad. 2 oras na lumipas simula na makauwi siya. Ano na kayang ginagawa ng mga ito sa mga oras na yon? Could her husband actually cheat on her? Totoo bang kaya nitong gawin yun sa kanya? Hindi. Hindi niya gagawin yun. Umiling siya at nagtungo sa kanyang opisina, ang paborito niyang lugar. Sa mesa ay nakalatag ang mga draft at references na ginamit niya para sa mga nobela. Nakalatag din ang kontrata mula sa publisher. Hindi pa tapos sa mga gawaing nakalaan para sa kanya. Dapat ay natapos na ang mga iyon nung katapusan ng nakaraang buwan. Ngunit lumipas ang deadline dahil sa kawalan niya ng oras para doon. Halos 1 taon na mula nang huling magsulat siya. Hindi na siya makagawa ng obrang katulad ng dati. Isang best-selling writer siya. At noon ay parang napakadali lang sa kanya ang bumuo ng nobela. Pero ngayon, tila wala siyang maisip na salita. Isang malupit na writer's block na pinalalapan ng gulo sa kanyang buhay. Humarap siya sa laptop. Nagtangka ulit na maghanap ng mga salita, ngunit nahirapan siyang itipa ang mga iyon. May mga salita ngunit hindi niya maiorganisa. Kahit tumipa siya ay tihadong walang kwenta ang mga pangungusap na mabubuo niya. Hindi niya namalayan na nakatulog siya. Nagising siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Agad niya yung sinagot. Inaasahang ang asawa niya ang caller ngunit bigo siya. Hello, Mrs. Rivera? This is Cassandra from Black Quill Publishing. I hope I didn't catch you at a bad time. Napaayos siya ng upo habang hawak ang cellphone. Cassandra, no, it's okay. Nagre-revise lang ako ng ilang parts sa manuscript ko. Pagsisinungaling niya. Habang tinitignan ng screen ay napailing siya dahil cursor lang ang makikita roon na nagbiblink. Napabuntong hininga siya. I see. Good to know you're working on it. Tumawag ako kasi it's been almost a year since your last update and honestly, we're getting a bit worried. Kailangan na rin namin ayusin ang mga bagay dito sa end namin. How's the progress going? Napakagat siya ng labi. Well, medyo delayed pa rin, but konti na lang naman. Almost done na talaga. Delayed again? Mrs. Rivera, you've been saying almost done for months. I get it. Mahirap talagang writer's block, but the company already extended your deadline twice. This time, hindi na talaga pwede. The final deadline is 1 week from today. Kapag hindi namin natanggap ang full manuscript by then, we'll have to decline it. Pakiramdam niya ay lumubog siya sa kinauupuan. I understand. I just need a little more time para maayos talaga. Promise, I'll send it by then. I'm counting on you, Allison. Pero tandaan mo, promises won't matter if wala pa rin yun sa desk ko next week. We've invested a lot in this project. I hope you won't let it go to waste. Good luck. Huling sabi nito bago tinapos ang tawag. Napatulala siya. Parang pinipiga ang utak niya sa dami ng kailangan niyang tapusin.
Tumayo siya at sa pagbangon ay nahulog ang comforter na nakapatong sa likod niya. Hindi niya yun napansin. At wala siyang maalalang ibinalot niya ang sarili sa comforter. Nagmadali siyang lumabas mula sa opisina at tumakbo patungo sa kwarto nilang mag-asawa. Doon ay naabutan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Naisa na niyang hawakan ang mukha nito pero nang narinig ang pangalan nitong binigkas kaya naiwan sa ere ang kamay niya. Isabela. Kahit sa pagtulog, si Isabela pa rin ang nasa isip nito. Humiga na siya sa tabi nito at tumagilid ang higa patalikod dito, saka pinilit ang sarili na matulog. Kinabukasan, nagising siya nang walang asawa sa tabi. Karaniwan, siya ang unang nagigising kaya nagtaka siya nang makitang wala ito sa kama. Hindi niya napansin ang oras na halos mag-aalas 8 na pala ng umaga. Tinanghali siya ng gising dahil sa puyat. Inaantok pa siya nang naghilamos at lumabas mula sa kwarto. Inaasahang makikita ang asawa sa kusina. Pero wala ito. Imposible namang pumasok ito sa trabaho dahil weekend ngayon. Saan kaya ito nagpunta? Daniel? Tawag niya rito. Bumalik siya sa kwarto, chinek ang banyo doon, ngunit wala ito doon. Hinaluhog niya mga guest rooms, bodega at CR sa kusina, ngunit wala ang asawa niya. Naisipan niyang tignan ng shoe rack. Tama siya. Wala ang isa sa mga sapatos ni Daniel doon. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Hindi niya mapigilang mag-alala. Kinuha niya ang phone mula sa bulsa ng pajama at balak tawagan ng sekretary nito. Ngunit may napansin siyang puting papel sa sahig. Mukhang picture yon na nakataob. Pinulot niya yon at binaliktad. Isang larawan ng babae. Nabigla siya at napaupo sa sahig. Si Isabela ang nasa larawan. Hindi niya alam na may larawan pa ito doon. Baka nahulog yon habang paalis ang asawa niya. Magkikita ba silang dalawa ngayon? Anya sa isip. Pinigilan niya maiyak. Tumayo siya at mabilis sa tinungo ang opisina upang ipagpatuloy ang naiwang trabaho. Mabilis ang bawat pagtipa ng mga daliri niya na tila may hinahabol. Panay ang kanyang buntong hininga dahil hindi niya mahanap ang mga tamang salita. Pinigilan niya mag-isip ng kung ano-ano, pero wala siyang magawa. May tiwala siya kay Daniel. Alam niyang hindi nito magagawang magloko. Nangako itong siya lang. Nalilito lang ito dahil wala itong maalala. Babalik din ito sa dati. Babalik din sila sa dati. Mahal niya ito at mahal siya nito. Huminto ang kamay niya sa pagtipa ng tumulo ang kanyang mga luha. Mahal? Mahal nga ba talaga siya ni Daniel? Bumusina ang isang kotse sa labas. Tanda na nakauwi ng asawa niya. Maya-maya pa inarinig niyang bumukas ang pinto ng opisina niya pero hindi siya lumingon. Addison, hindi ka pa pala nagluto ng tanghalian. Ako na lang magluluto. Anong gusto mo kainin? Tanong ni Daniel, hindi sumagot. Lumapit si Daniel at hinawakan siya sa balikat. Tinapik niya ang kamay nito at mabilis na tumayo. Teka, umiiyak ka? Gulat na tanong nito nang mapansin ang namamaga niyang mga mata. Pilit niyang itinago ang mukha sa mahabang buhok. Napuwing lang ako. Ako na lang magluluto. Nagmadali siyang umalis at tinungo ang kusina. Ngunit sumunod si Daniel at umupo sa dining table. Tila balak pa siyang panoorin. Habang abala siya sa paghihiwa ng gulay, ay aksidenteng nahiwa ang daliri niya. Ngunit itinuloy pa rin niya ang ginagawa na para bang wala siyang nararamdaman. Napansin marahil ni Daniel ang dugong tumutulo mula sa sugat. Kaya agad itong tumayo at hinawakan ng kamay niya upang pigilan siya. Umanid ka ba? May sugat ka. Galit na sabi nito. Nagpanting ang pandinig ni Addison sa salitang manhid. Inis niyang binawi ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Manhid? Ako pa talaga ang manhid? Sabi niya sa nanginginig na boses. Ikaw ang manhid. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo napapansin na sobra mo na akong sasaktan. Walang tigil ang agos ng mga luha niya. What? Naguluhan nito. I'm sorry, may nagawa ba akong mali? Dahil ba, wala akong maalala? Napamura siya sa isip niya, pagyak siyang natawa. Ikaw nga talaga ang manhid sa ating dalawa. Hindi mo ba napapansin? Hindi na tayo masaya. Hindi ka na masaya. Hindi na ako masaya. Nagsalubong ang mga kilay nito. Allison, alam mo naman ang sitwasyon ko.
Wala akong maalala. Hindi lang ikaw nahihirapan. Nahihirapan din ako. Tama ka, hindi na tayo masaya pero maniwala ka. I've been trying to remember you. Umiling siya. Ayaw niyang paniwalaan ng mga sinabi nito. Sinungaling. Nakipagkita ka kay Isabela. What? Allison, Isabela and I, we're just business partners. Hanggang doon lang yon. Paliwanag nito. Pero siya pa rin ang mahal mo. Umiiyak niyan turan. Allison, don't leave me. Sinubukan siyang lapitan nito pero umatras siya. Ako lang ang nandito. Araw-araw ako nagdarasal na gumising ka. Ako lang habang wala kang malay at walang kasiguraduhan kung gigising ka pa. Nabasag ang boses niya. At si Isabela? Wala siya doon. Ako lang. I'm just saying. Simula nang magising ka, puro na lang siyang bukang bibig mo. Suminghot siya. Akala ko nung gumising ka, hindi na ako mag-iisa. Pero, nahirapan siyang huminga dahil sa labis sa pag-iyak. Mas lalo ko lang naramdaman ng pag-iisa kasi kasama nga kita. Pero ang puso mo, nasa iba. Inis niyang pinunasan ng mukha, ngunit nabasa lang ulit yun ng luha. You never tried to remember me, but you're willing to remember her. Naiinggit ako sa kanya. Kasi kahit ilang taon ang lumipas, sa kanya ka pa rin bumabalik. How can I compete with someone who still owns your heart? Huminga siya ng malalim at muling nagpatuloy. Oo, our marriage wasn't built on love. It was arranged by our parents. Pero mahal na kita una pa lang. At natutunan mo akong mahalin because I worked hard to earn it. And I guess, walang-wala yun sa pagmamahal na pusa't hindi pilit. Tama ka. Kahit mawalan ka ng alaala, kung talaga nagmahalan tayo, hindi man ang isipin mo, kundi ang puso mo ay maalala ko pero hindi. Tumango-tango siya habang patuloy pa rin sa pag-agos sa mga luha niya. Sa huli, ako lang pala talaga ang nagmahal. Tumalikod na siya habang may lakas pa ang tuhod niya. Pumunta siya sa kwarto at mabilis na inimpake ang mga gamit. Nang bitbit na ang maleta at pababa na ng hagdan, ay hindi niya nakayanan na makita si Daniel na nakatayo sa dulo ng hagdan. Iiwan mo ko? Tanong nito habang tinatanaw siya mula sa taas. Mahigpit niyang hawak ang handle ng maleta. Hindi makatingin ng diretsyo sa asawa. Oo. Hindi na niya kaya magpaliwanag. Let's settle the annulment papers by next month. Huling sinabi niya bago tuluyang umalis. Hiniling niyang sana ay habulin siya nito. Pigilan siya at magmakaawa na huwag siyang umalis. Pero wala. Nakatayo lang si Daniel, nanonood habang naglalakad siya palayo. At sa mga sandaling yon, ay alam niyang wala na talaga sila. Naghanap ng apartment si Allison at doon nanirahan. Gabi-gabi niyang binuhos ang mga luha, hindi kumakain na maayos at hindi niya magawa ang trabaho kahit anong pilit niyang tapusin ang mga pending works. Tinawagan siya ng publisher. Nalampasan niya na naman kasi ang deadline kaya no choice na kundi i-terminate ang kontrata niya. Pagkatapos ng ilang linggo ay nagpunta siya sa abogado upang ayusin ang mga papeles ng annulment nila ni Daniel. Mahigpit na hawak ni Allison ang mga dokumento habang nakaupo sa leather chair. Sa kabilang dulo ng mesa, si Attorney Delgado ay tinitigan siya. Maingat ang tono ng boses nito na magsalita. Mrs. Rivera, you've signed your part of the petition. Sabi nito. Pero para tuluyang umusad ang kaso, kailangan natin ng response ng asawa mo. Mas magiging mabilis kung pumayag siya at hindi na mag-file ng opposition. Humigpit panlalo ang hawak niya sa mga papel. So, I have to see him? Mabigat ang loob na tanong niya. Tumango ang abogado. Yes. Kung personal mong may papaliwanag sa kanya, mas mainam. Minsan kapag nahawakan na nila ang mismong dokumento, doon lang nila naiintindihan ng bigat ng sitwasyon. At least, mabibigyan mo siya ng pagkakataong magpasya. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Tuwing mag-uusap kami, parang pilit niyang inaalala kung sino ako sa buhay niya. Pero hindi ko na kaya maghintay. Paano kung hindi na talaga niya maalala? Hinilot ni Attorney Delgado ang sentido.
Allison, you're doing this for your peace of mind. Hindi mo ito ginagawa para saktan siya, kundi para matapos ng pahinang matagal nang hindi gumagalaw. This is about closure. Be honest, but keep calm when you talk to him. Hayaan mo siya na mismo magproseso. Hindi niya siguro maintindihan kung bakit ko to ginagawa. Hindi niya naalala mga sigawan ng mga luha o kahit ang panahong minahal niya ako. Paano ko ipapaliwanag ang pagtatapos ng isang bagay sa taong hindi alam na may simula yun? Tumango ito. May kaunting ngiti sa labi. Hindi mo kailangang kumbinsihin siya. Ang mahalaga, nagdesisyon ka ng buuin muli ang sarili mo. At ngayon, isa na lang tong hakbang pa. Tumayo siya. Huminga siya ng malalim at pinipilit maging matatag. I'll meet him. I'll try to make him understand. I'm here if you need anything. Puno ng malasakit ang sagot ni Attorney Delgado. At tandaan mo, this isn't the end. It's your new beginning. Tumango siya at pilit ng umiti. Salamat, Attorney. Sasabihan ko na lang po kayo kapag nagpirmahan na siya. Paglabas niya mula sa opisina na hawak pa rin ang annulment papers, ay ramdam na ramdam niya ang bigat ng desisyong ginawa. Ngunit alam niyang kailangan na niyang harapin si Daniel. Huling hakbang na yon upang makalaya sa sakit at magsimula muli. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang apartment ay may nabangga siya. Nabitawan niya ang mga papeles. Sorry, miss. Paumanhin ng pamilyar na boses. Okay lang. Hindi niya natapos ang sasabihin ng tumingala siya. Hindi niya inasahan na makita ang asawa niya ng mga sandaling iyon. Nagulat din ito na makita siya. Ali. Mahina nitong bulong. Para bang isang himalang muling pagkikita nila. Napansin nito ang papel na nagkakalat sa sahig at agad yung dinampot. You drop this. Anito. Iaabot sana pabalik sa kanya mga iyon. Ngunit hindi sinasadyang mabasa nito ang naka-highlight sa dokumento. Annulment papers. Basa nito. Unti-unting nagsalubong ang kilay nito sa katumingin nito sa kanya. This isn't yours, is it? Tanong nitong tila hindi makapaniwala. You filed it. May bakas ng sakit sa tinig nito. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Bukas ko pa sana sasabihin sa'yo. Pero, total, nandito ka na rin naman. Pilit siyang umiti sa kabila ng bigat ng dibdib. Tama ang nabasa mo. Annulment papers. At, final ko yan. Mahigpit itong hinawakan ng papel. Bumagsak ang mga balikat at mariing napabuntong hininga. Addison, I've been trying to remember you. It just, hindi madali. Tama na. Pagpigil niya rito. Hindi rin madali sa akin. I've been trying to make sense of this marriage, pero para bang pilit lang ang lahat sa'yo. Paano mo nasasabi yan? Sinusubukan ko maalala ka. Kung talaga nagmahalan tayo, hindi ba't mali ang maghiwalay dahil lang sa amnesyang to? Puno ng pagsusumamo ang mga mata nito. This isn't just about your amnesia, sagot ni Allison. Hindi ko nga alam kung talaga minahal mo ko eh. O baka naman, mula noon hanggang ngayon, never ko napalitan si Isabela sa puso mo. Hindi ko to ginagawa dahil lang hindi mo ako maalala. Arranged marriage ang kasal natin. Napilitan ka makipaghiwalay sa kanya para sa akin. This is me setting us free. Para makabalik ka kung saan ka talaga nararapat. Para sa akin. Na hindi na mas masaktan pa. Pinagkasundo lang sila ng mga magulang nila para mas palaguin ang business. Noon pa man ay napag-usapan na nilang maghihiwalay sila after a few years of marriage. Sino ba naman ang mag-aakalang aabot sila ng ilang taon? Siguro, iyon na talaga ang tamang pagkakataon para sundin nila kung ano man yung nakaplanong mula pa noon. 4 years. Mahinang sabi nito. Sabi mo, 4 years na tayong kasal. Hindi biro ang 4 na taon, Allison. Ganun na lang ba kadali sa'yo na bitawan yun? I will cherish those 4 years. Won't you wait for me to remember you bago ako magdesisyon? It won't make a difference. Malakas niya sabi. Habang wala ka naalala, you'll keep trying to get close to her. Eventually, mamahalin mo ulit siya tulad noon. Paano kung hindi? Paano kung ikaw lang ang nag-iisip niyan? Na masama ang mata niya, suminghot siya.
Hindi naman ako mag-iisip ng ganito kung hindi ko nakikita sa actions mo eh. Umiling ito. Ayaw pa rin tanggapin ang desisyong pinili niya. Andali sa iyong sabihin yan. No, Daniel. Never naging madali sa akin. Maraming beses siyang umiling. Why? Why can't you be a little selfish? Bakit parang gusto mo lang akong itulak palayo? Pagyak siyang natawa sa sinabi nito. Ano? I'm doing this for you. And you think I'm abandoning you? Walang masaya sa desisyon mo. I want to fight for this marriage, Allison. Hindi ko hayaang basta mo nalang tapusin to. Don't make this harder than it already is. Matunog na huminga si Daniel. I may not remember you, Allison. My heart may not remember you. Pero kung ang ibig sabihin nun ay hindi kita mahal, bakit nasasaktan ako sa ginagawa mo? Bakit ang sakit panoorin kang umaalis dala ang mga gamit mo? Don't decide what's best for me. Kasi hindi mo alam kung ano gusto ko. Bakit? Ano bang gusto mo? Ikaw. Mabilis itong sagot. Napakapit siya sa bag niya sa nanginginig ang kamay. Sinungaling ka. Sagot niya saka mapait ang umiti. Nagkita kayo ni Isabela sa opisina mo. Nakikipag-meet ka sa kanya behind my back. At nakita ko litrato niya sa sahig. Nahulog mo yata habang paalis ka. Akala ko matagal mo na yung itinapon. You still want her, Daniel. Aminin mo na. Allison, hindi sa ganun. Buo ng pasya ko at hindi mo ko mapipigilan. And the next time we talk, it will be in court. Tumalikod siya. Mabilis na tinungo ang kanyang unit. Agad na naglandasan ng masaganang luha sa mga mata niya. Napasandal siya sa pinto at mariing kinapitan ng kanyang dibdib. Buo na ang pasya niya. Tapos na talaga sila. Pero, kakayanin niya ba? Isang linggo ang lumipas. Walang mensahe mula kay Daniel. Paulit-ulit niyang kinukulit ito na pirmahan ng annulment papers. Napabuntong hininga siya. Hindi nito binabasa ang mga messages niya. Tuluyan na siya nawalan ng pag-asa at dinayalan ang numero ng kanyang abogado. Good evening, Mrs. Rivera. Bati ni Attorney Delgado. I wasn't expecting a call tonight. Is everything all right? Hindi, attorney. Sagot niya, nanginginig ang boses. He didn't sign the annulment papers. Did he give any reason? Ang sabi niya, hintayin ko raw siyang makaalala bago ako magdesisyon. She replied, a bitter laugh escaped her lips. As if memory will fix everything. How do you feel about that? I don't know, nalilito ako. Galit, masakit. Pero hindi naman magbabago ang desisyon ko eh. I understand. Sabi ng abogado. Kung ayaw pa rin niyang makipag-cooperate, ang susunod na step is a contested annulment. Ibig sabihin, we'll need to present your case in court. Medyo mahabang proseso and emotionally draining. Kaya mo ba, Allison? Tumingala siya. Pinipigilan ng pagpatak ng luha pero sa huli bumigay din. Maya-maya'y tumango siya kahit hindi naman siya nakikita ng kausap. Yes, I have to. Noted. I'll start preparing the documents tomorrow. We'll schedule the hearing as soon as possible. Okay, attorney. Thank you. Allison. Tawag dito sa magana boses. This won't be easy, pero tandaan mo, ginagawa mo to para sa sarili mo. Huwag mo kalimutan yon. Tumango-tango siya. Salamat po, attorney. Matapos ang tawag ay napatitig siya sa kisame. Paulit-ulit na nag-e-echo sa isip niya ang mga pinag-usapan nila. This wasn't a closure she hoped for, but it was a beginning. Dumating ang araw ng hearing. Natahimik ang mga tao sa courtroom nang pumasok ang judge at naupo sa pwesto nito hawak ang gavel. Tahimik siya nakaupo sa dulo ng mesa, habang ang kanyang abogado ay abalang nagbabrowse sa mga dokumento. Sa kabilang panig ay naroon si Daniel. Nakahalokwip-kip ang mga braso at walang emosyon ang mukha. Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon niya ay ang bouquet ng pulang rosas na nakapatong sa tabi nito. The judge cleared his throat. This hearing concerns the petition for the declaration of nullity of marriage between Mrs. Allison Rivera and Mr. Daniel Rivera. Ayon sa mga dokumento, si Mrs. Rivera ay naghain ng annulment on the grounds of psychological incapacity. Mr. Rivera, do you understand why we're here today? Nanginig ang panga ni Daniel. Yes, Your Honor. Pero, hindi po ako sangayon dito. Umarko ang kilay ng judge.
Mr. Rivera, it's my understanding that you are contesting the annulment petition. Tama ba yon? That's right. Sagot ni Daniel. Hindi ako naniniwala. Ito ang tamang decision para sa amin. I think we should try to work things out. Napabuntong hininga siya. Your Honor, sinubukan na namin. I tried. Pero siya, he doesn't even remember me as his wife. Sabi niya, her voice cracking. Ang naalala niya, yung ex-girlfriend niya. Paano ko ayusin ulit ang isang relasyon kung hindi naman ako ang laman ng puso niya, di ba? Tumingin ang judge kay Daniel. Mr. Rivera, do you dispute your wife's claim regarding your psychological incapacity? Nag-alinlangan ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Hindi ko naalala lahat, pero may mga bahagi ng alaala kong bumabalik. And I'm willing to try again. Ayokong basta nalang matapos ang relasyon namin. Sumagot ang lawyer niya. Your Honor, klaro pong paninindigan ng kliyente ko. This marriage is beyond repair. Ang psychological incapacity ni Mr. Rivera na dulot ng amnesia has caused a deep emotional burden to my client. It's unfair to her. Kaya po siya umihiling ng annulment. Tumango ang judge. Naunawaan ko, Mr. Rivera. Kinikilala ng korte ang claim ng psychological incapacity bilang valid ground for annulment under the family code. Ngunit dahil kinokontra mo ang petisyong ito, the court will proceed to evaluate all the evidence and conduct further hearings. Napayuko siya. Akala niya ay magiging mabilis ang pag-file ng annulment. Hahaba pala dahil sa pagkontra nito. Napako ang tingin ni Daniel sa mesa. I just need more time. Your Honor, sumabad si Allison. This isn't fair to either of us. Hindi ko pwedeng hintayin siya habang buhay. Hindi niya maalala kung sino ako. At isa pa, nakikipagkita siya sa ex niya. Narinig ko sila nag-uusap sa office niya at kahit hindi niya sabihin, alam ko may nararamdaman siya para sa babaeng yon. And that feels like betrayal. Dumiin ang tingin ng judge sa lalaki. Mr. Rivera, is it true that you've been meeting with your ex-girlfriend? Bumukas sarang bibig ni Daniel, pero walang salitang lumabas sa bibig nito. Ilang sandali pa ay tumingin ito sa kanya. See? Wala kang masabi kasi totoo, di ba? Umayos ito ng tayo at diretsong tumingin sa harap. Your Honor, totoo po nakipagkita ako sa ex ko. Pag-amin nito, parang piniga ang puso niya sa narinig. But, tumingin ito sa kanya. Puno ng pinaghalong senseridad at pagsisisi ang ekspresyon nito. Nakipagkita ako hindi para makipagbalikan. I'm guilty for not recognizing all the efforts you've made for us. I'm frustrated because I couldn't remember you. May konting naalala ko, pero hindi sapat. I'm afraid that I couldn't be the same person you once loved. I've been trying to figure out how to be that man again, pero hindi ko alam kung paano magsisimula. I needed help to remember who I was and who I wanted to be for you. But I've become worse instead of better. And I'm sorry for that. Mahabang tura nito. Hindi siya nakapagsalita. Napuno siya ng sakit at kalituhan. Understood, Mr. Rivera. Inamin niyo na may mga pagkikita kayo ng ex-girlfriend niyo. At dahil dito, lalong nagiging komplikado ang kasong ito. Sabi ng judge habang iniska ng document sa harap niya. This may further support Mrs. Rivera's claim of emotional and psychological distress. Bahagyang lumambot ang tono ng hukom, pero nanatiling matata. Parehong panig ay pinapayuhang maganda. Ang annulment ay hindi simpleng proseso. Hindi ito isang desisyong basta-basta lang ginagawa. Ngunit kung makita ng korte na may malinaw na psychological incapacity, maaari tayong magpatuloy sa declaration of nullity. Saglit itong tumigil at tumingin sa kanilang dalawa. I suggest na pag-isipan niyo mabuti ang sitwasyon niyo. Maganda kayo para sa susunod na hearing kung saan maririnig natin ng mga psychological expert at rerepasuhin ng mga ebidensya. Tumunog ang gavel. Tanda ng pagtatapos ng session. Mabilis na tumayo si Allison at iniwasan ang tingin ni Daniel habang papalabas ng courtroom. Agad ding tumayo ang lalaki at hinabol siya. Mas binilasan niya ang paglakad hanggang makarating siya sa parking lot. Doon ay humarang sa harap niya si Daniel. Para sa'yo. Iniabot nitong bulaklak sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Tinitigan niya lang ito. Do you think this is a joke? Bakas ng pagod ng boses niya. Bakit pa kailangan mo pang pahabain to? Allison. Nagsusumamo ang boses nito. Sinubukan siyang hawakan ngunit umiwas siya. I'm begging you, don't leave me.
Huwag na tayo maghiwalay. I can't. I can't live without you. Sa unang pagkakataon ng buhay niya, ay nakita niya itong umiyak. Umiling siya. Pagod nang marinig ang walang kabuluhang mga sinabi nito. Ayaw niya nang maniwala. Kapag bumigay siya, masasaktan lang siya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Umuwi ka na sa bahay natin. I miss you so much. Pagmamakaawa nito, napalunok si Allison. Hindi ako uuwi. Hinding-hindi na. I'm setting you free. Free? Kung itong paraan mo ng pagpapalaya, then I don't want to get freed from you. Gusto ko makulong sa'yo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo at tapos na rin ako makipaglokohan sa'yo. Mahal kita pero... Huminga siya ng malalim para humugot ng lakas ng loob. Napapagod na ako eh. Dapat talaga mas mahal ko ang sarili ko. Ganyan ka magmahal. Ang sakit mo namang magmahal. Sumbat nito sa kanya. Huminga siya ng malalim at matapang itong hinarap. Dapat, matagal na tayo naghiwalay. Hindi ko alam kung paano ko natiis na pakisamahan ka, na kahit ipinangako mo sa akin na mamahalin mo ako ng buong puso, alam ko may kahati ako. Bigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon. Sukon-suko na ako sa'yo. Madiin na sabi niya bago siya sumakay sa kotse niya at umalis. Pag-uwi niya ay doon niya lang naramdaman ang bigat ng mga nangyari, ng mga sinabi niya at ng mga sinabi ni Daniel. Worth it ba talagang ipaglaban ng pagsasama nila? May laban pa ba siya kung hindi niya ito susukuan? Pero totoo nga ba lahat ng yon? Totoong bigla na lang siyang nagdesisyon. Totoong hindi niya masyadong napag-isipan ang lahat. Totoong nabigla lang din siya at nadala ng emosyon. Para nga ba talaga sa ikabubuti ang ginawa niya o gusto niya lang takbuhan ng problema? Somehow, Danielle's words made her want to go for it once more. Pero natatakot siya na baka sakit lang ulit ang maidulot niyon. Kinabukasan ay nagising siya nang may nag-doorbell sa pinto. Nanlalabo pa mga mata nang tumayo siya at tamad na tinungo ang pinto. Sino yan? Inaantok niyang sabi sa kabinuksan ng pinto. Nagising ang diwa niya na makilala ang lalaking bumungad sa kanya. Good morning. Hindi niya ito pinatapos. Agad niya itong pinagsarhan ng pinto. How could he be here? Ano naman bang pakulo ang gagawin niya? Bulong niya. Ang lalaking nasa pinto ay walang iba kundi ang asawa niya. Nagulat siya ng sunod-sunod na naging pagkatok nito sa pinto. Allison! Tawag ni Daniel mula sa labas. I'm here to apologize. You already apologized yesterday, didn't you? Malamig niyang tugon. Hindi sapat ang isa. I will apologize a million times if I have to. Seryosong gate nito. Napabuntong hininga siya at pilit na kinalma ang sarili. Okay, apology accepted. Now you can leave. Damn it. Singhal nito sa labas. Being forgiven feels worse. Ayong tanggapin. Napakunutan noon ni Allison. Bakit naman? Because I don't want to leave. Diretsong sagot nito. Umalis ka na, Daniel. Ayoko makita ka. Hindi, I'm staying. I will live here with you. Pagmamatigas nito. May sarili kang bahay. Binenta ko na. Ano? Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Agad niyang binuksan ang pinto at hinarap ito. Did you really? Nagulat ito sa bigla niyang pagbukas. Agad itong napaayos ang tayo at may alinlangan ng umiti. Yes. Living there made me feel lonelier. Kaya binenta ko na. I decided to move into your apartment. Sira ulo ka ba? Bumalik ka sa bahay mo. Ayoko, dala ko maleta ko. Bumaba ang tingin niya sa dalawang naglalakihang maleta nito sa magkabilang gilid. Ngayon niya lang napansin ang mga yon. Ibinenta mo talaga ang bahay? Hindi niya makapaniwalang tanong. Ibinigay yon sa kanila ng dad nito bilang wedding gift. Hindi siya makapaniwala na magagawa nitong ibenta iyon. So, you're not joking? Yes, I'm not. Anitong seryoso ang mukha. How could you? Why? May sentimental value yung bahay natin. Gusto ko ang exterior design nun. Magandang kusina nun. Wala ka na mahanapan ng kasing ganda nun at... Naputal ang litanya niya nang umisi ito. So, may plano ka pang bumalik sa bahay natin? Idiniin nito ang salitang natin. Kumurap siya. Ha? Hindi, I'm just saying. I could buy it back kung babalik ka sa akin. Umiling siya. Tigilan mo nga ako. At dahil ibinenta ko na,
Kawawa naman ako. Wala akong matitirahan. Saan ako matutulog niyan? Alam namang, hayaan mo lang akong lamigin sa tapat ng pinto mo. Pangongonsensya nito. Hindi makapaniwalang napailing siya. At tingin mo maaawa ako? Ang yaman-yaman mo tapos hindi mo alam kung saan ka titira. For all I know, may mga properties ka. Marami kang bahay at businesses. Hindi lang sa akin yun, Alison. Sa ating dalawa yun. Sa'yo na yun. Hindi ako makikihati sa lahat ng ari-arian mo dahil ayoko na magkaroon pa ng kahit anong connection sa'yo. Huli niyang sabi, saka malakas na isinara ang pinto. Pagkatapos ay hinanap niya ang phone. Tinawagan niya ang sekretary nito. Siguro naman na may alam ito sa mga kalukuhang pinagagagawa ng asawa niya. Hello, Luis? Yes, ma'am. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Totoo bang ibinenta ni Daniel ang bahay namin? Hindi niyo po ba alam? Ibinenta niya nga po. Ano? Biglahan ba ang desisyon niya? Opo, ma'am. Kasama niyo po ba siya ngayon? Oo. Pwede mo ba siyang sunduin dito? Nasa tapat siya ng apartment ko gugulo. Sige po, ma'am. Tatawagan ko po si boss. Bilis o tatawag ako ng pulis. Banta niya. Pagkatapos patayin ng tawag ay sumilip siya sa peephole. Wala na si Daniel. Agad niyang binuksan ang pinto. Pero nagulat siya na makita itong nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, at natutulog na mahimbing. Subsob ang ulo nito sa tuhod. Mukhang pagod na pagod. Mariin niyang iniiwas ang tingin at tagpa siyang baliwalain ito. Lumabas siya para bumili ng stock food sa convenience store. Pagdating sa loob ng tindahan ay kinuha niyang kailangan. Ilang piraso ng instant noodles, 2 bote ng tubig at isang pakete ng tissue. Habang naglalakad siya papunta sa cashier, ay halos mabitawan niya ang hawak na makita niyang isang pamilyar na mukha. Nandoon si Isabela, ang ex ni Daniel. Nakatayo sa kabilang gilid na parang naghahanap din ng kung ano. Nagtagpo ang kanilang mga mata ngunit agad niyang iniwas ang tingin. Hindi niya kayang harapin ito, hindi ngayon. Tahimik siya naglakad papunta sa counter. Iniiwasan ang posibleng komprontasyon. Pero bago pa siya makalabas, ay narinig niya ang pagtawag ni Isabela mula sa likuran. Alison, please wait! Hindi siya tumigil. Mas binilisan niya ang hakbang. Pilit na hindi pinapansin ng babae. Ayaw niyang marinig ang paliwanag nito. Para sa kanya ay wala na yung saysay. Alison, sandali lang! May kailangan akong sabihin! Hinabol siya ni Isabela. Hanggang sa parking lot, hinawakan siya nito ng marahan sa braso. I don't want to talk to you. Malamig niyang sabi habang hinila ang braso palayo. Please, give me a minute. Hindi kita guguluhin kung hindi mahalaga. Pagsusumamo nito, kitang-kita sa mukha nito ang determinasyon. Sa huli ay huminto rin siya. Fine, bibigyan kita ng ilang minuto. Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin. Si Daniel. Si Daniel. Don't worry, Isabela. Nag-file na ako ng annulment. Hinihintay ko na lang ang second hearing para official lang mag-grant ang annulment. Ano? Ngumiti siya. You win. Saglit itong natigilan. Kung gusto mo lang akong kausapin para hayaan ko na lang sa'yo si Daniel, don't worry. Yun talaga ang plano ko. Ibibigay ko na siya. Magsama na ulit kayo. Maraming beses itong umilig. Alison, mali ang iniisip mo tungkol sa amin ni Daniel. Mali? Sarkastikong tugon niya. Nagpaparaya na nga ako, di ba? Pero ide-deny niyo pa. Tapos lihim kayo nagkikita? Is that how you play your game? Huminga ng malalim si Isabela. Ay, hindi yun ang nangyari. Alison, mahal ka ni Daniel. Natawa siya na mapait. Mahal? Kaya ba nasasaktan ako? Ganun ba ang tingin mo? Oo, mahal ka niya, Alison. Pero nakikita kayo sa office niya. Mariing sagot niya sa nanginginig na boses. Malalim na huminga si Isabela bago ito nagsalita. I met Daniel recently sa office niya. Ang photography studio ko na-hire para sa isang corporate project. Hindi ko nga alam na nakabalik na siya sa trabaho eh. Then, tanong niyang puno pa rin ng pagdududa. Saglit itong natahimik, tila nag-iisip ng tamang sasabihin. To be honest, I tried. I tried to flirt with him. Pag-amin nito, mariin niyang naikuyom ang kamao. She knew it. Hindi na dapat siya nagulat pa. Akala ko pwede pa. Akala ko pwede pang ibalik yun sa amin. Maybe there was still a chance for us. Kasi ako lang natatandaan niya. I thought I could bring back what we had. Humigpit ang pagkakahawak ni Alison sa gilid ng mesa, ngunit hindi siya nagsalita. But he stopped me. Patuloy ni Isabela. Sinabi niya na kahit ako ang natatandaan niya,
It's not me he loves anymore. He said he feels something deeper for you. Even if he doesn't remember the details, parang alam ng puso niya na ikaw ang para sa kanya, kahit hindi niya maalala ang lahat. Pagak siyang natawa. Siya na mismo nagsabi na kahit ang puso niya hindi ako maalala. Umiling ito. Hindi, Allison, maniwala ka sa akin. He's just confused. Hindi niya lang yun maamin sa sarili niya pero yun ang totoo. Hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi. Yung ba talaga nararamdaman niya? O nakokonsensya ka lang? Nagsasabi ako ng totoo. Ako ang naalala niya. Kaya nung may naramdaman siya para sa'yo, siya mismo nagsabi na para bang pinagtataksilan niya ako dahil sa isip niya kami pa. Dagdag nito. Natahimik siya. Hindi alam kung paano magre-react sa mga nalaman. And I believe him. Kaya nandito ako ngayon para sabihin sa'yo ang totoo. Hindi ko dapat ginawa yun and I'm sorry. Sana mapatawad mo siya at maging maayos kayo ulit. Hinaplos ni Allison ang pisngi niya para punasan ng mga luhang pumatak. Thank you for being honest and for stepping away. I just did the right thing. Ngumiti ito ng tipid. Humigpit ang kapit ni Isabela sa hawakan ng shoulder bag nito. Take care of him, Allison. He's lucky to have you. Bago ito tuluyang umalis ay tumigil pa at nagsalitang muli. May isa pa akong gustong sabihin. Nung huli kaming nakausap ni Daniela, tinanong niya ako tungkol sa sarili niya. Napakunot ang noon niya. What do you mean? Kung anong klaseng tao siya noon. Kung paano siya bilang partner. Sagot ni Isabela. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Na he was a kind, passionate, and loving man. Pero alam mo kung ano ang sagot niya pagkatapos? Sinabi niya na gusto niya maging mas mabuting asawa para sa'yo, Addison. Kahit hindi niya maalala ang lahat. Alam niyang ikaw ang asawa niya. At gusto niyang gampanan yun ng buong puso. He wants to be someone you can love. Kahit mahirap dahil sa sitwasyon niya. Tumahimik si Addison. Ramdam ang bigat at init ang mga salitang yun sa kanyang puso. Daniel deserves someone who can believe in him. Kahit sa gulong ito. Dagdag nito na may bahagyang ngiti. At ikaw ang taong yun, hindi ako. Kaya sana bigyan mo siya ng pagkakataon. At ang sarili mo din. Nagpaalam na si Isabela at umalis. Iniwan siya na nag-iisip ng malalim. Sa kabila ng sakit ay may bahagyang liwanag ng pag-asa sa kanyang puso. Ang mga salitang narinig niya ay nagsasabing kahit may puwang nakaraan sa alaala ni Daniel, ang puso nito ay hindi naligaw. Nang makabalik siya sa apartment, ay sinalubong agad siya ni Daniel na mukhang kanina pa naghihintay sa kanya sa tapat ng pinto. Allison, tawag nito sa kanya. Kanina pa ako tawag ng tawag sa loob pero hindi ka sumasagot. Akala ko may nangyari masama sa'yo. Hindi ko alam na lumabas ka pala. Umakto itong kukunin ang bitbit niya pero iniwas niya ang kamay niya. Sinuksok niya ang kamay sa bulsa ng pantalon at kinuha ang litrato ni Isabela na nadampot niya sa bahay nila. She has been keeping that since then. Na nagpapaalala ng sakit na idinulot ito. Pero ngayon ay mukhang wala ng dahilan pa para itago yon. Nakita ko to sa sahig, sa sala ng bahay natin. Sobrang na-trigger ako kasi yung kilala kong Daniel, hindi magtatago ng sikreto. Tulad ng larawan na to. Kaya, tumigil siya saglit at matapang na hinarap ang lalaki. Sa'yo ba to? Nahulog mo ba to nung paalis ka? Umawang ang bibig ni Daniel sa katumiking. Naiwan niya yan sa office ko. Sagot nito. I mean, she was in my office for work purposes. Everything was professional. Plano ko sanang ibalik sa kanya yan kasi parang hindi naman tamang itapon at hindi ko rin gustong itago. At, saglit itong natigilan at napayuko. May mga bagay din akong gustong itanong tungkol sa akin. Naging magulo lang kasi talagang isip ko nang magising ako at malaman kong may amnesia ako. I needed help from someone I could only remember. Totoo ba yan? Tanong niyang puno ng pag-alinlangan. Totoo, Allison. Sagot nito, mahina ang boses at puno ng pagsisisi. Pasensya na. And sorry kung hindi ko agad na iparating ang nararamdaman ko. I was really confused. Si Isabela lang naalala ko, pero ikaw ang palaging gusto kong makita. Mahal mo ba ako? Diretso niyang tanong. Mahal na mahal kita. Mabilis ito ang sagot. Pero hindi mo ako maalala. Paano mo ako mamahalin kung hindi mo ako matandaan? I guess, I fell in love again. Ngumiti ito na matamis.
Wala akong masyadong alam tungkol sa'yo. Kaya sinimulan kong aralin ka. Napansin lahat ng simpleng bagay na ginagawa mo. How you prepare every meal with so much care. How you clean my suit and fix my necktie. How you hide your pain and still manage to smile beautifully. Hindi ko masabi sa'yo how much it made me feel. Kasi normal na lang para sa'yo lahat ng yun. Pero para sa akin, it felt familiar, yet completely new. Parang high school lang, experiencing love for the first time. Mahabang tura nito. Hinawakan nito ang kamay niya. Corny mang pakinggan. Mag-asawa na tayo pero parang I'm having a crush for the first time in my life. Puno ng senseridad at dagdag pa nito. Parang sasabog ang puso niya. Parang nabura niyon ang lahat ng sakit na naramdaman niya sa mga nakalipas na linggo. Hindi niya napigilang matawa. Crush talaga? Seryoso ako. Sorry kung medyo cold ako nung una. Naiiya kasi ako eh. Mas lalo siyang natawa. Seryoso ka ba? Nag-angat ito ng tingin. May sapat ang ngiti na kayang pagani ng mga nagpapabigat sa dibdib niya. Allison, mahal, na mahal, na mahal, na mahal kita. Pwede bang huwag na tayo maghiwalay? Pakiusap nito. Mabilis siyang tumango at naiiyak ng umiti. Mahal na mahal kita, Allison. Let's start over again. Dagdag nito. Hindi na niya nakayanan ng nararamdaman. Mahal din kita, Daniel. Dahil sa sinabi niya, ay hinawakan nito magkabilang pisngi niya. Dahan-dahang naglapit ang mga mukha nila hanggang sa dumikit ang labi nito sa kanya. He may be different from the guy he used to love, but no matter who he becomes, she knows she will love him even more, and she will always return to him. She loves this guy so much. Hindi na natuloy ang ikalawang hearing. Pinili nilang manatili sa piling ng isa't isa. Nalaman niya na hindi naman talaga nito ibinenta ang bahay nila. Nagdahilan lang ito para makasama siya. Ang mga pagsubok na kanilang hinarap ang naging dahilan para mas lalo pang tumibay ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Mas minahal nila ang isa't isa sa kabila ng lahat. Kapag may tampuhan man, agad nilang inaayos sa pamamagitan ng pag-uusap at paghingi ng tawad. Kahit ano pang dumaan, araw-araw pa rin nilang pinipiling mahalin at piliin ang isa't isa. Makalipas ang ilang taon, sa wakas ay dumating din ang matagal na nilang pinapangarap. Isang anak na babae. Akala nila ay hindi na yun mangyayari. Lalo na sa dami ng beses nilang sumubok at nabigo. Ngunit hindi sila nawalan ng pag-asa. At ngayon, narito na ang kanilang munting anghel na pinangalanan nilang Daniel Lee. Masaya nilang pinagmamasdan ng anak na mahimbing na natutulog sa kama. Hanggang sa maramdaman niya ang marahang halik ni Daniel sa kanyang pisngi. Mainit, banayan, at puno ng pag-aalaga. Saglit siyang napapikit. Parang sinarado ng halik na yon ang buong mundo para sa kanila lang. Napalingon siya sa asawa dahil nagulat siya sa biglaang lambing nito. Para saan yun? Tanong niya. Mahina itong natawa. Naalala ko lang. Ginagawa ko yan noon. Nagsisimula pa lang tayo. Sagot nito, nakatitig sa kanya na para bang sinusubukang buuin ang mga nawawalang piraso ng kanilang nakaraan. Napangiti siya. Ramdam ang paghaplos ng kilig sa kanyang dibdib. Parang bumalik sila sa mga unang araw, sa mga gabing puno ng mahabang tawanan, sa mga umagang sabay sila nagkakape habang nagpaplano ng simpleng buhay. Konti na lang. Bulong niya habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Babalik na lahat ng alaala mo. Unti-unti na nga bumabalik ang mga alaala ni Daniela. Minsan, sa kalagitnaan ng paglalakad, bigla na lang nitong mababanggit ang venue ng kasal nila. Minsan, kapag nanonood sila ng pelikula, tatawa ito sa eksena na parang naalala kung paano siya dati nitong kinukulit. Iba't ibang piraso ng kahapon ang muling bumabalik. Ang kanilang kasal, kung paano sila nagsimulang mapalapit sa isa't isa, ang mga simpleng araw ng pagtawa, pag-aasaran, at sa huli, kung paanong unti-unti ay natutunan nitong mahalin siya. Alam mo, sabi ni Daniel, okay lang naman sa akin kahit hindi na bumalik ang lahat ng alaala ko. Napakunutan noon niya. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, ay pinagpatuloy nito ang sasabihin. Ang mahalaga, makakabuo tayo ng mas maraming alaala na magkasama. Mas sariwa, mas totoo. Hinila siya nito palapit at niyakap na mahigpit.
Mahigpit na para bang ayaw na siyang pakawalan kailanman. Basta, magkasama tayo. Kasamang anak natin. Ikaw, ako, at si Daniele. Iyon lang mahalaga. Sumandal siya sa balikat ng asawa at dinama ang tibok ng puso nito na tila ba sumasabay sa kanya. Saglit siyang pumikit. Pinipiling namnamin ng sandali. Wala na siyang ibang hihilingin pa. Iyon na ang uri ng buhay na pinapangarap ng marami. Hindi perpekto pero totoo. May mga sugat, may mga lamat, pero palagi pa rin pinipili ang mahalin ng isa't isa. Maswerte siya dahil natagpuan niya ito. Sa isang mundong puno ng pag-alinlangan, sigurado siyang hindi na siya magmamahal ng katulad ng pagmamahal niya sa kanyang asawa. Ito lamang ang nag-iisang lalaking pipiliin niyang patawarin at mahalin ng paulit-ulit. At gaya ng sabi ni Daniel, basta't magkasama silang mag-anak, ay wala na silang mahihiling pa. Masaya sila, buo sila, at iyon ang tunay na mahalaga. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!